yung pressure ng tenga nyo, ang sakit sa ulo. Ang sakit ng sa ulo. So isa yun sa kinakanda ng mga piloto. While at home pa lang ito, punta na tayo sa site. Let's go to the site. So notify mo spectators, unpack equipment, SD card, yung gimbal lang ha, huwag kang kalimutan. Itong gimbal lang, yun nandito. Yung naka-install dito na protector, gimbal lang yan, dapat alisin yan kapag in-start yung drone. Bakit? Pag po hindi, dahil ang pag in-start yung drone, di ba? Itong gimbal nag-automatic calibration. Parang kumikilo siya sa sarili. Di ba pag i-start nyo, gumagano siya. Nagka-calibrate yun. What if naka-install yung gimbal na during calibrate? Prone yun sa motor overload. Pag nag-motor overload, yung gimbal lang, sira yung wire dun sa loob. Magkano repair? 21,380. Parang na nangyari sa barkada ko last week. Wala, yung gimbal lang yan. Naka-insert yung kanyang gimbal, nag-calibrate. Ang daming beses daw, hindi niya alam. Naiiwan niya. Repair. So before take-off ito, then ito naman, nasa flight na, mid-air flight, ibig sabihin, meron po akong favorite na i-start ko muna yung motors, papaikutin ko yung LC sa ground, o-observahan ko yan na 20 seconds. Meron ako tatlong 20. First 20 seconds, papaikutin ko muna yung propellers na nasa ground, o-observahan ko muna yung noise kung meron kakaibang sound, disturbing sound, sabihin, baka may detect yung propeller. Kapag wala, ilangan ko siya ngayon ng 20 feet. Another 20 seconds. Observe mo lang yun. Observe mo ulit. Pangatlong 20, kung meron siya naririnig na kakaiba ulit sa propellers. Una, pangalawang unang 20 seconds ay nasa baba pa lang, paikutin ng motors. Pangalawang 20 feet, iangat. Then pangatlong 20 seconds i-observe ulit yung mga noise kung meron. Continue monitor signal strength or yung satellite strength, di ba? Magpalipad po lang more than 7 satellites. Maganda na yung lockdown sa GPS. Kung nakalipad ka na, nakaland ka na, ano yung kailangan? Unahin mo lang turn off yung drone. Kasi, bakit? Pwede ko mag-remote muna bago drone. Kapag nasa papalipad tayo sa mga gilid ng mga security areas, lalo sa ibang bansa, nahahack po kasi bro. Nahahack. So, unahin mo kagad turn off yung drone. Kasi, ano mangyayari pag nahack yung drone? Kung ano yung nakikita mo sa picture, dun yung nakikita ng hacker. At mayroong drone na pang-hack lang mismo. Akala mo lumilipad lang sa gilid mo, hinahack ka na. Ginawa siya ng USA, yung model na parrot. Narinig yung parrot na drone. Is a hacker drone. So that's the checklist. Any more questions? I guess we are done now with the lecture. Punta tayo sa Q&A portion. Any more na clarification sa mga na-discuss natin? Ano ka, okay? Ako magtatanong? Ako magtatanong? Okay lang? Kahit na habang prepare natin yung ano? Yung 120 meters mean sea level, is it the general flying limitation sa height?